Welcome or welcome back master mga guys. Welcome sa lakad at kape. Ah, Outdoor na naman tayo mga guys, outdoor. Kape po muna tayo. Bago tayo magbatian. Anyway, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang tanghali, hapon, or gabi, at madaling araw po sa inyong lahat. Kung saan man kayong panig ng daigdig, mga master, mga guys. Kaya binabati ko ng isang napaka-alab na umaga dito sa Pilipinas, araw sa buong daigdig. Ngayon po ay linggo, araw ng activity. Activity sa may mga activity. Iba-iba activity. May activity simbahan, may activity importanteng gawa sa bahay, may activity outdoor exercise. Kaya yung sa akin, yung passion natin na lakad-lakad at kape. Po ay inaanyahan natin na makisa sa ating krusada. Mga guys, mga master. Krusada sa pag-exercise. Welcome back mga master, mga guys. Magpatuloy tayo sa ating regular kapihan at lakaran, mga guys. Siyempre as usual, kapag may lakaran, may kapihan. Yun ang kasunod. Hindi pwedeng mawala ang kapihan kapag may lakaran. Magkarugtong. Pag sa bahay ka, magkakape ka, wala kang lakad. Pag lumabas ka, mga master, mga guys, pag lumabas ka ng bahay, susuot ka lang ng rubber shoes, talo-talo na. Kumbaga, na yun, exercise na yun. Sabi nga ng mga eksperto, yung 30 minutes to 45 minutes na lakad, jog walk or walking, fresh walking, sapat na pang araw-araw na exercise sa araw-araw. 30 to 45 minutes na brisk walking or jog walk o lakad. Huwag ka lang tamarin na gumising ng maaga.
i-set mo lang yung sarili mo na tuwing umaga meron kang obligasyon na maglakad, okay na. Pero siyempre hindi natin pwedeng gawin yan kapag may tayo mga master. May mga trabaho tayo, ay naiintindihan natin yun. Ito lang yung ating napagkwentuhan eh. Pwede lang ito sa wala pang trabaho o nagretiro na. O kung kaya naman, wala kang masama. Kung kaya mo naman talagang mag-regular exercise na kahit may trabaho ka, eh, time management, inform sa schedule mo. O, diba mga guys? Mas maganda kung kahit may trabaho ka, nagagawa mo pa mag-exercise. Kasi mahirap yung huli ng lahat. Ba? Naging successful nga yung employment status mo or business status mo successful, nakalimutan mo naman yung pinakamahalagang kayamanan, yung kalusugan. Actually yun kaya ko po nasabi yun kasi nangyari po sa atin na nakapokus lang tayo sa hanap buhay. Puro tayo hanap buhay yung para tayo makasurvive, para natin matustusan yung ating pangangailangan sa pang-araw-araw at saka yung ating mga anak para natin maparal. So hindi natin nabigyan ng sapat na panahon yung ating kalusugan. So siyempre babawian tayo niyan. Tulad ng nangyari sa akin. Pero at least para sa akin naman hindi pa naman huli ang lahat. Kaya bumabawi tayo ngayon, mga master, mga guys. Bumabawi tayo sa ating kalusugan. Hindi na natin kailangan antayin ng 70, 60 para magretiro. Hindi na. Talagay na ito, okay na. Mabubuhay na tayo. Kontento ka lang sa kung anong mayroon, no? Diba mga guys? Kontento lang tayo sa kung ano ang mayroon. Okay na yan. Ang malaga, pagtuunan natin ng pansin yung ating kalusugan. Kasi yun talagang isang napaka halagang yaman yung ating kalusugan, mga guys. Kapag damage has been done, wala na, hindi mo na may babalik kahit ano pang dami ng salapi mo. Hindi mo pwedeng dugtungan ng buhay. Hindi mo pwedeng dugtungan ng araw ang edad mo. Kapag siningil ka na ni kalusugan, wala tayo ron. So hindi natin kailangan na ubusin lahat or hakutin ang pera ng kumpanya or gobyerno para sa ating retirement. Basta may naramdaman mo na okay ka na o sapat na yung para sa'yo, yung kabayaran ng serbisyo, sapat na, pwedeng pag-aralan na, mga guys. Pero kung okay pa naman, okay lang, tuloy-tuloy lang hanggat kaya, hindi na yung hindi ba na itsapuera, hindi na isasantabi yung kalusugan kasi mahirap mga guys.
Kaya yung sa kalagayan ko talagang sinabi ko sa sarili ko na kaya ako mag early retirement para bigyan ko naman ng pansin yung aking kalusugan, yung ating physical activity, kasi napakahirap yung hindi ka makabuo ng regular na na activity, na working or exercise na activity kung may may regular na trabaho ka. Hindi dito natin pinag-usapan yung may mga mayayaman, yung mga kayang-kaya, yung mga negosyante, yung mga may mga pera na impok sa bangko na yun ang kumikita, or sa negosyo na hindi na kailangan magtrabaho, yung may passive income na kumbaga. Pero kapag sa isang empleyado, isang employed, lalo kung sa gobyerno, hanggat ikaw ay nasa serbisyo or employed sa gobyerno, pag-aari ka ng gobyerno, mga guys. So mahirap yung kung ikaw ay civilian employee, civilian government employee ka, yung Sabado Linggo mo na wala kang pasok, kung minsan may mga extra pa, may extra pang hirit ang kumpanya o ang opisina. Tapos siyempre para yun sa sa pamilya mo, yung 2 araw, kung minsan hindi mo na hindi ka na makakapagsingit ng exercise, kasi 2 araw na nga lang ang ang bakante mo. Tapos kung minsan may singit pa na office activity, wala, hindi normal. Kaya ngayon na medyo detach na tayo, so pwede na tayo mag-regular. Wala nang dahilan para sabihin mo na wala kang time, walang dahilan. Hindi mo pwede sabihin na kasi busy ako Hindi pwedeng sabihin na mayroon akong importante. Sa bahay ka na lang Kaya ako talaga araw-araw, yung kalating araw ko, mula nung nagretiro ako yung kalating araw ko hanggang alas 12, yan, outdoor activity yan. Lakad-lakad, ikot-ikot sa bastang bahay, pasyal yung mga aso, gano'n na. Tapos siyempre pagod ka, pagkatapos ng activity mo, mga after lunch mo, kung ayaw din mo naman, hindi ka naman kumakain. Ako, bihira ako kumain ng tanghali, siyempre ano ko naman, pahinga ka naman, higa ka naman, gano'n lang. Basta tayo. Tama na yung almost 34 years na pagtatrabaho.
Simula nung 19 years old tayo, trabaho tayo. Guys. Kaya mapalad yung mga, siyempre, may mga kakayanan o may pera na hindi mo na kailangan magtrabaho. Meaning, yung pera mo ang nagtatrabaho para sa'yo. Yun yung sasabi nilang passive. Kahit nakaupo ka sa bahay, yung pera mo gumagana. Siya ang nagtatrabaho para sa'yo. Yun sana ang goal natin sa ngayon. Yun ang goal natin. Pero siyempre, ano tayo? Back to scratch tayo. Kisimula tayo sa kasi hindi naman tayo pwedeng ating gawin yun kasi pamilyado tayo. May pinabayaran tayong bahay, may pinag-aaral. Well, ngayon pa lang ang time na pwede natin gawin yun. Pag ganun pa nga, hindi pa rin ano ka, ano? Nabalikan mo yung sarili. Babang guys.